Tanong ni Madam, anong requirements papunta dito sa Hong Kong at age limit at magkano na ang gastos? Okay, medyo mahaba-haba yan. Tatlo yan tanong mo. Una, ang requirements dito, syempre, kapag first timer ka, kailangan mo syempre ng passport mo. At saka yung, yung agency mo, kailangan meron kang legit agency. Then sa agency mo, dyan mo malalaman kung magkano ang gagastusin mo. Pero mostly, kapag first timer ka, medyo malaki-laki ang gastos dyan dahil ikaw lahat ang gagastos niyan mula sa medical, yung video tutorial, ikaw din ang magbabayad niyan, pamasahe mo pa, pagkain mo pa, at yung training, pidos. So, ikaw lahat ang magbabayad niyan. So, siguro maghanda ka ng mga 30 to 40,000 kapag first timer ka. Pero kapag ikaw naman ay second timer, wala na po kasi yan training. So, mas malaki po kasi ang gastos sa training. Naalala ko nung nag-training ako, binayad ko is nasa 30,000 po. Sa training lang yun ha. So, yun po ang talagang kailangan kapag ikaw ay first timer. So, kailangan mo yun. Hinahanap kasi yun dun sa agency dyan sa Pilipinas eh. Ang age limit naman ay pag first timer ka, 24 to 38. Pero may tumatanggap pa rin mga agency na hanggang 40. First timer yan. Pero, kapag ikaw naman ay ex-abroad na, 24 to 45 talaga. May nakakalusot na medyo may edad na 46 na to 50. Yan po ay talagang healthy, direct hire, and slim. So, ayaw nila ng, mostly talaga ayaw nila ng, mataba na kapag may edad na. Ano na daw yun? High blood. So, yun po. Sa naman, sa gastos, yun nga, depende kung ikaw ay first timer or second timer na. So, nakadepende na yun doon kung magkano yung gastos nyo. Kapag ex-abroad kayo kasi, mas maliit na yung gastos nyo. Yung nabigyan ko dati ng agency na ex-abroad, nagastos niya lang po ay 12,000. Tapos yung isa naman, ibang agency po kasi yung napuntahan niya, ang ginastos niya daw ay 18,000. So, depende rin sa agency, depende rin sa gagastusin nyo. Depende rin kasi sa mga hawak nilang, mga clinic. Minsan kasi mga clinic diyan kayo pipigain eh. So, yun lang po. So, mag-apply na kahit marami na mga employer dito. At alam nyo naman, kahit sa bansa, swerte yan sa mga amo. Ang kinagandahan dito sa Hong Kong, kapag kayo ay talagang hindi nyo gusto yung employer nyo, wala pa kayong 3 months, pwede pa kayo magpalit ng amo hanggang 3 months yon. At kapag ayaw din sa inyo ng amo, ganun din gagawin sa inyo, papalitan din kayo. At marami po mga agency dito na pwede na po kayo dito mag-apply kung gugustuhin nyo. At pwede kayo dito mag-exit papuntang ibang bansa. Gusto nyo ng Poland, Turkey, Canada, Europe, pwede. Napakadali ng process. Yun nga lang syempre, kailangan nyo pa rin ng pera ng pagpa-process. So, let's go!